kanilang ama, hindi mo ba sila ipapakilala man lang? O may bala ka man lang bang ipakilala sila? Alam mo iha, darating at darating ang araw na hahanapin ng mga batang kanilang ama. Sabi ni Nay Lydia. Napabuntong hininga naman si Angeline. Hindi ko pa po alam, Nay Lydia. Hindi ko na po muna iniisip ang tungkol sa bagay na yan. Ang mahalaga po sa akin ngayon, maayos naman po kami mag-iina kahit wala siya. Minahal ko naman po ang ama ng mga anak ko, Nay, pero hindi ko po kasi maiwasan na hindi magdamdam sa kanya, Nay Lydia. Dahil di man lang niya pinakinggan ang paliwanag ko. Malungkot na saan ni Angeline. Naiintindihan kita, Iha, pero mas maganda na ngayon pa lamang. Isipin mo na isasagot mo sa mga anak mo kung sakaling magtanong sila ng tungkol sa kanilang ama. Matatalino ang mga anak mo, Angeline. Di malabong magtanong na sila sa mga darating na araw tungkol sa kanilang ama? Sagot ni Nay Lydia. Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala tungkol sa bagay niyan. Ako na po ang bahala. Sagot ni Angeline. O sige na, Iha. Maiwan na muna kita ha at may gagawin pa pala ako. Sabi ni Nay Lydia. Tinangoan lang naman to ni Angeline saka umalis si Nay Lydia. Na mapag-isa na si Angeline, napaisip siya sa sinabi ni Nay Lydia. Tama kasi to dahil darating at darating ang araw na hahanapin ng kambal ang kanilang ana. Iniisip niya ngayon kung handa na ba niyang harapin muli si Denver sa kabila ng di magandang nangyari sa kanila o tuluyan na lamang talaga siyang hindi magpapakita kay Denver at sa pamilya niya. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawala ni Angeline bago muling tinuon ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda naman, makalipas ang 5 taon kay Denver ay naging mainitin na ang ulo nito. Konting pagkakamali lamang ng mga empleyado niya ay lagi niya nang nabubulyawan, kaya natatakot na rin ang ibang mga empleyado niya sa kanya. Bakit ganito na naman tong gawa mo? Di ba sinabi ko na sa'yo ayusin mo to, bakit parang walang nagbago? Sigaw ni Denver sa isa niyang empleyado. Sir, inayos ko na po yan, ito nga po. Di na naituloy pa ng lalaki ang sasabihin niya nang magsalita muli si Denver. Lumayas ka sa harapan ko at ulitin mo ulit yan. Kapag hindi mo yan nagawa ng maayos, umalis ka na sa kumpanya ko dahil hindi kita kailangan. Alis! Sigaw pang muli ni Denver. Napayuko na lamang ng ulo niya ang lalaking kaharap ni Denver. Opo sir, sagot ng lalaki at saka ito lumabas ng opisina ni Denver. Maya-maya pumasok sa opisina niya ang kanyang ama. Ano bang problema mo, Denver? Lahat na lamang ba na empleyado mo, sinisigawan mo na lamang palagi? Bakit ka ba nagkakaganyan? Di ka naman dating ganyan na. Agad nabulalas ni Clifford kay Denver. Napahilot naman sa kanyang sentido si Denver. Dad, hindi po tamang ginagawa nila, kaya ako sila nasisigawan, sagot ni Denver. Pwede mo naman kasi silang kausapin ng maayos. Hindi ang sinisigawan mo lamang sila palagi. Ayusin mo nga yung buhay mo, Denver. Nang dahil na naman ba kay Angeline kaya ka nagkakaganyan? Kasalanan mo rin kasi yan eh. Hindi mo pinakinggan ang asawa mo noon tapos ngayon magkakaganyan ka. Galit na sabi ni Clifford kay Denver. Bigla namang natahimik si Denver at hindi nakasagot sa kanyang ama dahil tama naman ito. Dahil lahat na lamang ay dinadaan na lang niya sa init ng ulo. I'm sorry, Dad. Hindi ko po kasi mapigilan ang sarili ko, sagot ni Denver. Fix yourself, Denver. Inis na sabi ni Clifford kay Denver saka ito lumabas ng opisina ng kanyang anak. Sinadya niya lamang kasi ito talaga ngayon dahil nabalitaan na naman ito na sinisigawan na naman ni Denver ang mga empleyado niya. Sa nakalipas na 5 taon, nakailang palit na rin si Denver ng taong binayaran niya para hanapin si Angeline. Kaya naman palagi na lamang mainit ang ulo nito dahil naiinis siya sa mga taong inuutusan niyang maghanap kay Angeline. Napahilot na lamang si Denver sa kanyang sentido dahil sa mga iniisip niya. Maya-maya ay bigla namang nag-ring ang cellphone niya. Hello? Inis na sabi ni Denver pagkasagot ng tawag. Good afternoon, sir. Good news po. May napagtanungan po kasi ako dito sa isang lugar sa Baguio at mukhang nandito na nga pong pinapahanap ninyo. Sagot ng bagong binayaran ni Denver para maghanap kay Angeline. Nanlaki naman ang mata ni Denver dahil sa sinabi ng kanyang kausap. Talaga? San sa Baguio? Nakita mo na ba siya mismo? Sunod-sunod na tanong ni Denver sa kanyang kausap. Hindi ko pa po siya nakikita mismo pero pinapabantayan ko na po ang lugar kung saan to maaaring nakatira. Babalitaan ko na lamang po kayo ulit kung sakaling makita ko na po siya at kapag nakasigurado kung siya na talaga yon, sagot ng lalaki. Sige, maraming salamat.
Tawagan mo ko agad kung anong update dyan at tingnan mo rin ang lagay niya kung maayos ba siya o ano. Bilin pa ni Denver sa kanyang kausap. Sige po sir, sagot ng lalaki at saka nito pinutol ang tawag. Pagkaputol ng tawag nila Denver ay napasandal na lamang siya at napapikit ng mariin. Sana naman po si Angeline na talaga ang nakita ng biniyaran kong tao. Sana naman po ay nasa maayos siyang lagay. Naiusal ni Denver sa kanyang isipan. Hindi niya kasi maintindihan ang kanyang sarili dahil hinahanap-hanap pa rin niya talaga si Angeline kahit na 5 taon nang nakakalipas matapos itong umalis. Muli namang tinoon ni Denver ang kanyang atensyon sa kanyang mga ginagawa para hindi niya masyadong isipin si Angeline. Umaasa naman siya na sana'y natagpuan na nga ito ng taong binayaran niya para hanapin si Angeline. Abalang-abala na ulit si Denver sa papeles na kailangan niyang tapusin nang dumating ang di inaasahang bisita. Hi Denver, sabi kaagad ni Christine pagkabukas niya ng pinto ng opisina ni Denver at dire-diretso pa itong pumasok doon. What are you doing here? Ines na tanong ni Denver kay Christine. Sungit mo naman. Ikaw na nga itong sinusuyo, ikaw pa itong nagkakalit siyan? Sagot ni Christine. Wala naman akong sinabi na suyuin mo ko. Ano na naman ba ang kailangan mo at narito ka? Ines na sagot ni Denver sa dalaga. Ito naman, nagagalit ka kaagad. Gusto lang naman kitang makita kaya ako pumunta dito eh. Sagot ni Christine. Prende pa siyang naupo sa harapan ng table ni Denver. Umalis ka na, marami akong ginagawa. Bale walang sagot ni Denver kay Christine. Sungit mo talaga. Bakit ba kasi ayaw mo pa rin makipagbalikan sa akin? Hello, Denver. 5 years na nakakalipas matapos yung iwan ni Ate Angeline. Pero bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin bumalik sa akin? Si Ate Angeline pa rin ba ang dahilan mo? Ines na sabi ni Christine kay Denver. Christine, mahirap bang intindihin na wala na akong nararamdaman para sa'yo? Diba nakailang beses ko nang nasabi yan pero bakit ang hirap mong paliwanagan? Gigil na sabi ni Denver sa dalaga. Bigla namang nangilid ang luha ni Christine dahil sobra siyang nasasaktan sa tuwing sinasabi ni Denver sa kanya ang mga katagang iyon. Sa loob kasi ng 5 taon na wala si Angeline at walang paramdam sa kanila, patuloy na sinusuyo ni Christine si Denver upang makipagbalikan sa kanya, ngunit ayaw ng binata. Sobrang sakit mo naman magsalita, Denver. Masama bang mahalin ka, ha? Masama ba? Bakit ka ba naging ganyan? Hindi ka naman dating ganyan na. Nasaan na yung Denver na minahal ko dati na napakalambing sa akin? Umiiyak na sagot ni Christine kay Denver. Napabuga na lang ng hangin sa bibig si Denver dahil nag-uumpisa na namang magdrama si Christine. Okay, fine. I'm sorry. Sagot ni Denver. Sige na, iwan mo na ako rito dahil marami pa akong ginagawa. Pagtataboy pa ni Denver sa dalaga, tsaka nito muling tinuon ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Grabe ka sa akin, Denver. Malayong malayo ka na talaga sa Denver na minahal ko noon. Nang dahil lang sa isang manlolokong babae, nagkakaganyan ka? Mag-isip ka nga, Denver. Mag-isip ka. Sigaw ni Christine. Will you please shut up? Inis na sigaw ni Denver. Kung tapos ka na sa pagdadrama mo, makakaalis ka na. Please lang. Marami pa akong dapat gawin, Christine. Sagot ni Denver at sa kanya binaling muli ang atensyon sa kanyang ginagawa. Sa sobrang inis at pagkapahiya ni Christine, inis na lamang siyang umalis sa opisina ni Denver, saka siya pumunta sa lugar kung saan kahit papano sumasaya siya. Mommy! Magkapanabay na sigaw ni Noah at Nina sa kanilang ina na kadarating lamang galing sa trabaho. Nagunahan pa ang kambal na makalapit sa kanilang ina upang humalik sa pisngi ni Angeline at yumakap dito. Mommy, may tatanong po kami ni Kuya Noah sa'yo, sabi ng makulit na si Nina sa kanyang ina. What is it? Tanong ni Angeline, saka siya naupo sa sofa. Tumabi naman kaagad ang kambal sa kanya. Mommy, kanina po kasi pumunta kami ni na Tita Sofia sa Burnham. May mga nakita po kami ng mga happy family sa park. Kompleto po sila, may kasama po silang daddy. Mommy, kami po, nasan po ang daddy namin? Walang prenong tanong ni Noah sa kanilang ina. Oo nga po, Mommy, bakit wala po kaming daddy? Tanong na rin ni Nina kay Angeline. Nagulat naman si Angeline sa tanong ng kanyang mga anak. Di niya inaasahang magtatanong at maghahanap na kaagad ng ama ang mga anak niya, kahit ng mga bata pa ang mga ito. Parang kailan lamang na mapag-usapan nila ni Nay, Lydia, ang tungkol dito at ito na nga, nagtatanong ng kambal tungkol sa kanilang ama.
Ha? Ano kasi mga anak? Hindi naman malaman ni Angeline ang kanyang sasabihin, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Mga anak, happy family rin naman tayo ngayon, di ba? Happy tayo kasama sina Lola Lydia at Tita Sofia, di ba? Pagpapatuloy pa ni Angeline. Opo, Mommy. Happy family naman po tayo kasama sina Lola Lydia at Tita Sofia. Pero nasan po bang daddy namin? Daldal naman ni Nina. Oo nga po, Mommy. Nasan po ba si daddy namin? Bakit po hindi namin nakikita at nakakasama? Tanong na rin ni Noah. Muli namang napabuntong hininga si Angeline dahil ito na nga ang kinatatakutan niya, ang maghanap ng ama ng kanyang mga anak. Mga anak, hindi nyo pa kasi maiintindihan sa ngayon eh. Pero kapag kaya nyo nang intindihan ng mga sasabihin ni Mommy, tsaka ako na lamang sasabihin kung nasa ng daddy ninyo, okay? Sagot ni Angeline sa kanyang mga anak. Naiintindihan nyo naman si Mommy, di ba? Tanong pa ni Angeline. Sabay namang tumango ang kambal sa kanilang ina. Opo, Mommy, naiintindihan po namin kayo. Sagot ni Noah sa kanyang ina. Oo nga po, Mommy. Don't worry po. Masayang-masaya naman po kami ni Kuya kasama kayo ni na Lola Lydia at Tita Sofia. Sagot na rin ni Nina sa kanyang ina. Napangiti naman si Angeline sa kanyang mga anak dahil kahit na mga bata pa ang mga anak, naiintindihan na siya ng mga ito. Ang babait talaga ng mga babies ko. Pakis nga si Mommy, sabi ni Angeline. Sa kanya pinupog ng halik ang mga anak niya. I love you, Mommy. Magkapanabay pa na sabi ni Noah at Nina. Napapangiti na lamang si Angeline dahil tanggal talaga ang pagod niya kapag ganito ang sasalubong sa kanya tuwing uuwi siya ang mga sweet at cute niyang mga anak. I love you too, babies. Nakangiti pang sagot ni Angeline sa kanyang mga anak. Sa kanya to niyakap at hinalikan sa noo. Halos wala na rin namang mahihiling pa si Angeline dahil napakaswerte niyang meron siyang napakalambing at mababait na mga anak. Hindi siya nagsisisi sa mga naging desisyon niya noon sa buhay dahil nagkaroon siya ng 2 anak na talaga namang mahal na mahal niya at handa niyang gawin ang lahat para sa mga ito. Kahit hindi naging maganda ang nangyari sa kanya, bago siya umalis sa kanyang pamilya ay nagkaroon siya ng bago at masayang pamilya kahit sila lamang na mag-iina. Mommy, kanina nga pala may naghahanap po sa inyo. Pagkukwento ni Noah habang umunguya ng donut na pasalubong ni Angeline sa kanila. Napakunot naman ang noo ni Angeline dahil sa sinabi ni Noah. Dahil sino naman kayang maghahanap sa kanya samantalang wala naman siyang masyadong kakilala dito kahit 5 taon na siyang naninirahan doon. Sino namang naghahanap sa akin? Kuryosong tanong ni Angeline sa mga anak. Hindi po namin alam, Mommy. May dala nga po siyang picture mo eh. Sagot pa muli ni Noah. Kinausap niyo ba yung taong naghahanap sa akin? Tanong ni Angeline sa kanyang mga anak. Hindi po, Mommy. Si Nina po kasi naliligo kanina. Ako naman nakita ko lang po sa bintanang naghahanap sa inyo. Sagot ni Noah habang patuloy sa pagnguya. Sa susunod, wag na wag kayong makikipag-usap sa mga hindi nyo kakilala ha. Baka nangunguhay ng mga bata, kaya wag na wag kayong lalabas ng bahay ha. Paalala pa ni Angeline sa kanyang mga anak. Opo, Mommy. Sabay pa na sagot ng kambal. Tumango-tango naman si Angeline sa kanyang mga anak. Muling napaisip si Angeline kung sino naman kaya ang maghahanap sa kanya. Abalang-abala naman ngayon si Denver sa kanyang trabaho nang dumating si Liam sa kanyang opisina. Hey bro, sobrang busy mo naman na yata ngayon. Agad nabunga ni Liam pagkapasok niya sa opisina ng kaibigan. Anong kailangan mo? Baliwalang tanong ni Denver sa kaibigan habang abala rin siya sa kanyang ginagawa pa at hindi man lang niya nililingon ang kaibigan. Wala naman. Hindi ka na kasi bumibisita sa bahay kaya ikaw na lang ang binisita ko rito. Kamusta ka naman? Sagot ni Liam kay Denver. Masyado kasing marami ang trabaho ngayon kaya hindi ako makapasyal sa bahay mo. Hayaan mo kapag hindi ako busy, iti-treat kita. Sagot ni Denver. Biglang tumunog ang phone ni Denver kaya tumahimik na muna si Liam. Hello? Agad na sabi ni Denver pagkasagot ng tawag. Hello sir, good afternoon po. Si Aldrin po to sir, yung naghahanap po sa dati niyang asawa. Pagpapakilala ng nasa kabilang linya. Tinigil naman na muna ni Denver ang kanyang ginagawa, tsaka siya sumandal sa upuan niya. Kamusta, may balita na ba? Tanong ni Denver. Opo sir, good news po. Nasa Baguio nga po ngayon ang dati niyong asawa na Miss Angeline Soriano.
Ilang araw na rin po ako nagmamatsyag dito at kanina nga po nakita ko po siya. Pagbabalita ni Aldrin kay Denver. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Denver dahil sa ibinalita ni Aldrin. Talaga? Kamusta siya? Agad na tanong ni Denver dito. Sir, mukha naman pong maayos ang lagay niya rito. Base na rin po sa mga napagtanungan ko dito, nasa 5 taon na raw po itong nakatira sa Baguio, sagot ni Aldrin. Tumango-tango naman sa Denver na akala mo nakikita siya ng kausap niya. Sige, salamat. Magmatsyag ka pa dyan at balitaan mo ko tungkol sa kanya. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala at bibigyan kita ng bonus dahil sa wakas may nakahanap na kay Angeline. Sagot ni Denver. Napangiti naman si Aldrin mula sa kabilang linya. Maraming salamat po, sir. Babalitaan ko na lamang po ulit kayo. Sagot ni Aldrin bago niya pinutol ang tawag nila ni Denver. Pagkababa naman ng tawag, napapangiti naman si Denver dahil sa wakas ay nahanap na si Angeline. Ano raw balita? Nakita na si Angeline? Tanong ni Liam sa kaibigan. Bigla namang bumalik sa wisyo sa Denver. Oo, nakita na si Angeline. Nasa Baguio lang pala siya, sagot ni Denver. Baguio? Really? Sa 5 taong paghanap mo kay Angeline, nasa Baguio lang pala siya. Grabe, sa dami mong nabayaran. Ngayon lang may nakahanap kay Angeline at nasa Baguio lang pala to? Gulat na sagot ni Liam kay Denver. Kaya nga, nakakapagtaka naman dahil sa tinagal-tagal na paghahanap ko sa kanya. Nasa Baguio lang pala siya. Pero hayaan na natin ang mahalaga ngayon. Nahanap na si Angeline? Sagot ni Denver. Tama. O anong balak mo ngayong nahanap na si Angeline? Tanong ni Liam sa kaibigan. Bigla namang napaisip si Denver kung ano nga bang balak niya ngayon na nahanap na si Angeline. Gusto niya sana itong kausapin pero nahihiya siya dahil sa katangahan niya ng mga panahon na yon. Sa kanilang kalipas kasing mga taon, nagpa-imbestiga si Denver kung ano nga bang totoong nangyari ng gabing yon. May mga CCTV naman sa bahay ng pamilya ni Angeline pero puro cut na ang kuha ng araw at oras kung kailan naganap iyon kaya ang hinala nila na set up nga si Angeline ng araw na yon. Sinubukan nilang ipahanap ang lalaki na nakasama ni Angeline noon pero hindi naman nila alam ang pagkakakilala ng lalaki kaya nahihirapan silang hanapin ito. Hindi ko pa alam, Liam, pero papasubaybayan ko pa rin siya sa mga tao ko. Gustong makasiguro niya na nasa maayos na lagay si Angeline. Sagot ni Denver sa kaibigan. Di mo lang ba siya kakausapin? Tanong pa ni Liam. Sa ngayon siguro hindi muna. Alam kong may mali din ako noon kaya gusto ko munang pag-isipang mabuti. Ano ba ang dapat kong gawin? Sagot ni Denver. Tumango-tango naman sa Liam. Mahal mo pa rin ba si Angeline? Tanong pa mali ni Liam. Di naman nakasagot si Denver. Mataman siyang tinititigan ni Liam. Silence means yes. Bakit di mo pa siya kausapin, Denver? Mabait si Angeline at alam naman nating may mali ka rin. Kaya mabuti pang magpaliwanag ka sa kanya at pakinggan mo rin ang mga sasabihin niya sa'yo. Sabi ni Liam sa kaibigan. Napabuntong hininga naman sa Denver. May punto rin naman ang sinasabi ni Liam. Pag-iisipan ko munang mabuti ang mga gagawin ko. Ayokong magpadalas-dalas na naman ang desisyon sa pagkakataong to. Sagot ni Denver. Nagkibit balikat naman si Liam. Well, desisyon mo naman yan. Kaya good luck. Sabi ni Liam. Saka siya tumayo at lumapit sa kaibigan. Win her back, Denver. Paghabol pa ni Liam, saka niya tinapik sa balikat ang kaibigan, saka lumabas ng opisina nito. Nang mapag-isa na si Denver, muli na siyang napaisip kung ano nga bang dapat niyang gawin. Angeline, naalala ko nga pala. Noong mga nakarang araw, meron daw naghahanap sa iyong lalaki. Sabi ni Nay Lydia kay Angeline habang binabantay nila ang kambal na abala sa paglalaro sa park. Sino raw po? At bakit daw po ako hinahanap? Kunot noong tanong ni Angeline kay Nay Lydia. Hindi niya sinabi kung sino siya eh. Nung una kasi may pinakita lang na picture mo yung lalaki sa mga kapitbahay natin. Tapos itong nakarang araw, pangalan mo nang hinahanap niya. Hindi ko pa naman natsyempo ng lalaking yun. Sagot ni Nay Lydia. Nabanggit nga rin po yan sa akin ni Noah nung nakaraan. Nakalimutan ko lamang pong itanong sa inyo. Sagot ni Angeline. Sino naman kayang maghahanap sa akin? Tanong pa ni Angeline. Hayaan mo iya, kapag natsambahan ko yon, itatanong ko kung sino siya at bakit ka hinahanap. Sagot ni Nay Lydia. Sige po, Nay. Salamat po. Sagot ni Angeline. Sir, may isasend po akong larawan sa inyo ni Miss Angeline. Pag-imporma ni Aldrin kay Denver.
Lihim kasi niyang sinusundan si Angeline kanina habang paalis sa mga to ng kanilang bahay. Agad namang tinignan ni Denver ang larawang pinadala ni Aldrin sa kanya at nagulat pa siya dahil nakita niyang merong kasamang mga bata si Angeline. Pero hindi niya nakikita ang mukha ng mga to dahil nakatalikod ang mga bata sa larawan. Hello, sino mga kasama ni Angeline ng mga bata? Tanong ni Denver kay Aldrin dahil curious siya kung sino ba ang mga batang yon. Parang bumilis ang tibok ng puso niya na makita ang mga batang kasama ni Angeline sa larawan, kaya tinawagan niya agad si Aldrin para magtanong dito. Sir, hindi ko pa po alam kung sino mga batang kasama ni Miss Angeline. Yung batang lalaki pa lang dito ang nakita kong mukha at kamukha po to ni Miss Angeline, sagot ni Aldrin. Kamukha ni Angeline? Takang tanong ni Denver. Yes po, kamukha ni Miss Angeline ang batang lalaki, pero ang batang babae hindi ko pa po malinaw na nakikita ang mukha, sagot ni Aldrin. Hindi kaya may pamilya na si Angeline? Tanong ni Denver kay Aldrin. Magtanong-tanong ka dyan kung meron na bang asawa si Angeline. Utos pa niya rito. Sige po sir, kapag natsyempohan ko rin ng mga bata, kukunan ko rin ng larawan at agad ko pong ipapadala sa inyo. Sige, basta balitaan mo na lamang ako at ulit, salamat. Sagot ni Denver at saka pinutol ang tawag. Napabuntong hininga siya at muling tinignan ang larawan ni Angeline at ng dalawang batang kasama nito at may kasama pa tong isa pang may edad na babae. Napapangiti na lang siya. Tinitingnan si Angeline sa larawan. Hindi ka pa rin nagbabago, Angeline. Napakaganda mo pa rin. Sabi ni Denver habang titig na titig sa larawan ni Angeline. Muling napabuntong hininga si Denver sa isipin na baka nga meron ng bagong asawa si Angeline at meron na tong mga anak na kasama nga ni Angeline sa isang park ngayon. Tinoon na lang muna ni Denver ang atensyon sa trabaho. Parang nasasaktan siya sa mga iniisip na baka nga may bago na pamilya si Angeline at huli ng lahat para sa kanila. Dahil sa pagiging abala ni Denver, di niya napansin ang pagdating ng kanyang ina. Napakaseryoso mo ata dyan at talagang di mo man lang napansin ang pagdating ko. Sabi ni Diana kay Denver dahil kanina pa siya nakatayo sa harap ng table nito pero hindi man lang siya napapansin ni Denver. Mom! Gulat pang sabi ni Denver. Napairap si Diana sa anak saka siya naupo. Denver, kilala kita. Alam kong may iniisip ka, si Angelina naman ba yan? Sabi ni Diana sa anak. Alam na rin naman ni Diana ang mga nangyari, kaya kahit ito'y nagsisisi na rin dahil napagsalitaan niya ng di maganda si Angeline noon. Di naman na sumagot pa si Denver sa kanyang ina dahil ayaw niya munang ipaalam sa iba na nahanap na niya si Angeline. Tanging sila lamang ni Liam ang nakakaalam ng tungkol doon. Mom, marami lang po talaga akong ginagawa, kaya hindi ko po kayo napapansing dumating. Sagot ni Denver, saka muling hinarap ang mga papeles na kanina pa niya tinitingnan. Okay, fine. Sabi mo eh. Pero anak, kung kailangan mo ng tulong namin ng daddy mo, magsabi ka lang. Handa ka naming tulungan ng daddy mo, sagot ni Diana. Thank you, Mom. Bakit nga po pala kayo napadalaw? May kailangan po ba kayo? Tanong pa ni Denver sa kanyang ina. Wala naman. Gusto lamang kitang kumustahin dito sa opisina at isa pa, may pinuntahan din kasi akong malapit lamang dito kaya naisipan kong puntahan ka, sagot ni Diana. Tumango-tango si Denver sa ina habang tutok na tutok pa rin siya sa kanyang ginagawa. Mukhang marami ka nga atang ginagawa. Sige na at aalis na ako. Pagpapaalam na ni Diana saka siya tumayo. Sige po mom, ingat po kayo, sabi ni Denver. Kumaway lamang naman si Diana sa anak, saka siya dire-diretso lang lumabas ng opisina nito.